Florante ba una? Yes, sir. Suspend daw muna, sir. Ayaw mo na raw po. Ginagawa ko nila yung total. Sorry, total no? Kaya imbis na patsa-patsa. Pero for instance, Coca-Cola, nangako ng $1 billion in 5 years. Di ba? Yun ang stress kanina. Nagawa na raw nila eh. Investment sila sa atin. Pero tinototal ni Greg, kaya wala dito. Para wala. Ang ganda yung ano. Sige, unahin mo natin sa Florante. Kung gusto ni Florante. Florante, pasok. Parang joker. Mr. President, magandang gabi po. Maganda gabi. At sana po malakas pa rin yung katawan. Ay, nandiyan kayong dalawa, kailangan malakas talaga. In your powerful speech today in UN, Mr. President, being one of the most vulnerable country, yung ating bansa, no, to disasters and the effects of global warming, do you think you were able to convince the world leaders? Napakahambog ko naman sabihin na akong busy sila. No? Pero kung may nakinig at napag-isip doon sa mungkahin natin, di ba? Kamakailan lang, ang debate, meron ba talagang ganitong problema? O ngayon naman mukhang nagkakasangay, parang di ba, sasang-ayon na lahat na may problema. Baka nagtatalo sa pangalan, ano ba dapat sabihin? Global climate change, global climate disruption, etc. Yung nakapanayam natin mga ibang leader lang na sa Europa, yung hatian ng responsibilidad sa pagtutugon sa problema ang tila nagkakaipitan ng dialogo. Sabi, gagawin namin ito, hindi naman papantay ng kabila, wala rin nangyari. So, ang minukaki ko lang dun, meron pa tayong pagkakataon na magpahaba ng debate kung anong dapat gawin ng bawat isa. Imbis na gawin na lang yung kayang gawin ng bawat isa. Dahil nga, di ba, hindi naman nalilimit sa atin lang ang problema. No, nato tayo sa Espanya, may drought sila in-experience. Ayaw kung normal sa kanila yan. Yung polar inversion ng winter na nahuli. Ulit, sa ilang binigyan ka ng 4 na minuto, sabihin mo yung punto nyo, at sa akin parang pinaka-importante, huwag na tayo magbangayan ng ano ba dapat ang kontribusyon ng bawat isa. Baka naman dapat manigurado tayo nag-aambag-ambagan na tayo para makompleto yung solusyon dito sa problema ito. Okay po. The follow-up lang, sir. No? America, China, and other industrial countries are big emitters of greenhouse gas. Now, how are you going to urge them for concrete action in cutting down their emissions? Lahat ng binanggit mo, mukha naman kumikilos na rin sila, no? Pati ng China. In China, nagre-respond na rin mismo sa kanilang mga mamamayan, no? Na tinatanong yung kalidad ng kanilang environment. Ina-acknowledge yung mga ibang bansa na meron tayong kumikilos na rin talaga ang China sa pagbabawas ng tinatawag na global warming at saka yung carbon emissions. Tayo nakakabasa ng mga pataas ng mga standards sa emissions sa mga sasakyan mula doon sa mga developed countries. Yung nireport sa atin na ni Lucille sa rin ng Climate Change Commission na di ba yung dapat naman kinalanin yung mga pangangailangan ng bawat bansa para magkaroon tayo ng mga yung goals na doable. No? So, hindi naman pwede pantay-pantay yung standard. Ngayon sa Pilipinas, ang baba na nga emissions natin, yung kakayahan natin sa pag-generate ng power ngayon na gagaling sa coal. No? Hanggang magkaroon tayo ng gas, hanggang maparami pa yung renewable. So, dapat maunawain na hindi natin kaya makipagsabayan sa sagaran sa kanila doon sa standards na ina-express na kanila ngayon. Maraming po salamat. Thank you. Sir, Jun Vendracion from GMA7. Sir, itong issue about burial ni former President Marcos sa libingan ng mga bayani, lagi na lang nare-revive. Pag Marcelo, Exactly. Ito po ba'y para sa inyo na po mismo manggaling? Your thoughts, sir? Well, maraming nagsasalita. No? Tanggalin ko na sarili ko sa equation. Baka sabihin na may personal ako dito. Sabi, karapatan bilang Pangulo. Pangulo siya, sabihin na natin legitimately from in the 2 terms ending in 73. So yung kanyang nilagi sa Malacanang lampas ng 73, hindi na legitimate na president sa pananaw nito mga namumukay. So 8 years na presidente versus yung 73 to 86, 13 years na usurp yung pwesto. Tinatanong, kung may karapatan siya bilang Pangulong lehitimo, hindi ba natabunan nung pagiging Pangulo niya na hindi na lehitimo nito 30 years? Tapos inilibing sa bayani, kusang karangalan para sa mga dating talagang klarong naglingkod sa bayan. Pag sinabi mo naman na war hero, may mga nagpaalala,
sa mga medalya na tanggap niya, ilan ba raw doon ang totohanan at ilan ang hindi. Pag inilibing sa isang napaka-importanting libingan, no? Kaya nga tinawag na libingan ng bayani, siguro dapat walang question yun para hindi naman na masaktan yung mga talagang mas maliwanag na may karapatan na dapat doon ilibing. Yan ang napapakinggan natin mga boses kung saan. Sir, and I wouldn't be surprised siguro kung itong issue na to will be revived next year and the year after. Ano? Para lang malinaw, ito po ba'y may chance under your watch o talagang wala na po talaga? Well, siguro ganito lang sagot ko, no? Kung bibigyan ng authority, hindi ako nagbo-volunteer na sumagot bakit dapat ilibing doon. Wala sa kakayahan ko ipaliwanag sa taong bayan kung bakit dapat siyang bigyan ng ganong karangalan. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Sir, singit ko lang yung dapat na una sana namin tanong is what's your assessment of your US trip and also, most especially your homecoming to Boston? Unahin ko na doon sa pangalusot. Nandiyan na ba yun? Sorry. Nasa si Greg? Nasa yung listahan. O yung assessment, yung economic na muna. Gage, kaya mo na. Natali mo na. Well, sir, yung meron pa tayong mga meeting sa San Francisco na hindi pa natin nag-attend. Pero yung as of now. So, dito po sa States, we had one-on-one meeting at saka one round table po. So, tapos meron pa po tayong a few dun sa San Francisco. Nintay yata nila yung dollar or peso value. Yes, sir. Are you still tallying? Well, meron ako pero isa pa lang yung... Yung, sige, doon muna tayo sa commercial aspects, no? Talaga, bakit tayo hindi makukontento? Yung isang binabanggit na one-on-one ni Greg, no? Sabi sa atin, napanood ng Pilipinas kamakailan, no? Within the last 6 months, di ba? Kung saan na-engender na kanya interest. Medyo malaking kumpanya to. At parang ngayon ko naalala na hindi ko yata naitanong kung pwede ko i-announce yung mga plano niya. Dahil meron mga, di ba, kung minsan mga disclosure sa kanilang Securities and Exchange Commission. Para manigurado lang na hindi tayo nagbabiolate. No? Sa malaki siya, binanggit niya na yung bansa na kung nasan siya ngayon, 600,000 kataong ang ini-employ ng mga factories na kanyang mga contractors dito. Nagbabalak siyang itayo ang something similar sa Pilipinas. Naghahanap ng mga partner niya na makakatulong no, sa pagtatayo nga nitong mga production facilities sa kanyang mga produkto. Para several billion dollars worth na kumpanya to, pati sa sales. Mukhang industry leader talaga. Ngayon, ang problema, sabi niyo bitin. Problema ko, hindi ko yata talaga natanong eh. Pwede ko na ho bang i-announce? Okay, isa lang yan, no? Pagdating sa San Francisco, dalawa na naman major multinationals pa rin yun. No? Pero bukas pa yun. So, hindi ko pa pwede sabihin sa inyo yung resulta. Pero yung isa, nasa atin na expansion. Yung isa, gustong pumasok sa ekonomiya ng bansa natin. So, papakinggan natin yung proposal. Kanina naman may round table dito sa maraming mga kumpanya. Yun naman siguro pwede na natin bagitin yung mga kumpanya. No? Kanina, mga kumpanya. Pwede sa round yung table. banggitin yung kumpanya, pero hindi pwede banggitin yung plano. Pagbabawan. Si Greg na lang ang magbi-briefing tungkol doon sa economic. dahil yung isa ho doon, nag-announce siya ng malaking expansion kanina. Doon sa round table, sir. Hindi pa rin isa sinireport na niyan. Pinangako sa atin noong 2010 o 11, ginawa na nila. Ay, Binanggit ko na sa yun kanila. na-accomplish na po yun. Oo. Yung pwede ho, public knowledge na ho yun. Okay. So, sir, parang in general, Hindi, well, it's a successful. Alam mo, sabi pa naman natin transparency, no? Pero yun ang baka lang may violation tayo ng kanilang Securities and Exchange Code and all of that. Panigurado lang, baka maudlot pa yung kanilang investment. Yung marami-rami, close to 20 siguro yung mga kumpanya kausap natin doon. At gamit ng phrase na yung gung-ho about investing in the Philippines. No? And beyond that, kailangan ko pakinggan yung advisor ko na i-limit natin yung sasabihin.
Okay. Yung dalaw naman sa Boston, ano ba natin minutes ano? May business meetings sa Boston, di ba? Besides sa colleges. So, nasa 92nd engagement na ako ngayon eh. Kaya yung mga detalye medyo nagpo-flow na to each other. Okay. Pero, well, it's the first time I've gone back to Boston since my father's assassination. No? Nakadalaw tayo doon sa bahay na tinanong namin dati. Sa totoo lang, napaganda ng mga may-ari ng bahay ngayon. Pero aminin ko sa inyo, nung pagpasok mo sa bawat parte, no, parang nabivisualize mo ano ba ginagawa niyo dito. For instance, yung dining room, doon maraming pagpupulong ginawa ang tatay ko. No? Yung katabi ng dining room naman, dati may TV doon. Yun yung kung nasan ako nakikinig na CNN, doon ko na nabalita na pinaslang ang tatay ko. Doon naman sa kabilang side ng bahay, may sala kung saan niya, pag may mga bisita, doon niya inasikaso. Meron siyang parang maliit na din kung kanyang opisina. No? Doon rin nakalagay yung stereo system kung saan parang hiling namin ng tatay ko. Naalala ko yung una at pangalawang winter ko doon, pero lalo na yung una, nung nakita naman iba sa inyo, di ba? Yung nasa kanto, may paakyat, merong pagilid. Ngayon yung kapatid ko nagtatrabaho sa IBM at that time, kung minsan hindi dumarating yung plow, may kailangan na siyang makapunta sa opisina. So pati na rin yung karsada, ginagawa natin ang dadaanan yung sasakyan niya. Kasi shovel mo yung snow, okay. Okay lang, tagalin mo lahat yan dahil pag uminit sa tanghali at tatunaw yan, sa gabi yelo yan, pag may nadapa, may natisod dyan, may nadulas, kasalanan natin yan. So, tapos gagamit ka minsan gagamit ka pa ng walis nila dito na medyo malalayo yung mga ipin. Mahirap talaga tanggalin ang snow. No? Hindi ka pinapawisan, kaya akala mo cool ka lang. So, pinagawa sa akin ng tatay ko, sabay labas siya. Magpahinga ka muna. Sabi ko, okay na, hindi naman ako pagod eh. Tapos sabi niya, kapay mo yung pulso mo. O, kapay mo yung pulso mo dahil nag-exert ka doon at saka yung pagkontra doon sa lamig. Totoo yung sinabi ko sa speech. May kasakit ang lola ko. Dumating yung mga kapatid ng mami, mga ilang anak nila, napuno yung bahay. E nagkataon na naimbita ng tatay ko yung mga anak ng kaibigan niya, mga Hapones, na parehong panahon dumating. Tapos, siyempre, sunod-sunod silang gagamit ng mainit na tubig. So, babasahin mo sarili mo, sabong na gusto, pasok ka doon na medyo sisigaw ka na. Hindi naman sisigaw naman. Diba? Kokos, parang nagkikiyay. Sa karate tawag na kiyay. You know? Tapos manginginig ka pagkatapos nun, habang nagtatuloy ka. Basta, dumating yung point, ang bait ng mga may-ari. Sabi nila, baka gusto maakitin yung kwarto mo. Sabi ko, mukhang malapit na doon sa kwarto ng mga magulang ko. Pagtapos kasi doon sa lumabas sa CNN, nag-ring yung telepono, sabay kami nasagot dahil katabi lang makama ng mga magulang ko. No? Tapos yung kaibigan namin na sa West Coast, na alam niyo yung tonong parang may gusto sabihin na hindi mailabas-labas. Tila nalaman nila yata mas maaga doon kesa sa East Coast. So, pagkatapos parang clear na who was where, what they were doing. May limits rin yung, pati nung paglabas eh. May poster ng daddy kasi nakaganon na kami tapos nakangiti na gusto. Sa harapan ng bahay sa Boston, ginawa yun. So nung paglabas ko, siyempre naalala mo rin yun. Tapos nung nandun tayo sa Paris, nung pinakita yung mga painting, sabi nila mga portrait na maganda, yung eyes raw susundan na maski sa kamagpun dun sa kwarto. And that particular photograph, and not taken by a professional, no, somehow has that same effect. Isa likod naman, siyempre yung papel ko, yung garahe, nandun yung dalawang aso, yung kotse namin at that time, sa station wagon, tapos yung rabbit ang daddy nasa museum. Nung first winter ko yata, biglang nadudumihan siya. So, hugasan raw namin sa winter. Dala kang balding mainit na tubig, kasabayan mo ng hose na malamig, susubukan mo hindi matalamig sa ganung ice cold water. Tapos sa dulo, hindi ba natin pwede dalhin na sa karuwas to? Maski mag-ambag na lang tayo. Pag-ambagan na lang natin. No? Di ba yung good memories at saka siyempre yung mga
bad memories rin doon. Alam niyo, pati nung sa labas, tignan ko ngayon na, naalala ko doon kung ginawa yung snowman. May snow, sabi ko, subukan ko gumawa ng snowman. Ano naman alam ko doon. So yung snowman ko, malnourished. Baka nakita ninyo dito. At saka, may pagka-triangular eh. Pinatuhan ko lang ng pinatuhan ng snow, tapos tinatapos mo yung, imbis na bumilog ng bumilog. Bakit nga, ewan ko, marunong kayo gumawa ng snowman, pero marunong na lang ako. Dumating ang tatay ko, nakita niya, snow lang, So, kumuha siya ng dahon, nilagyan ng mata, nilagyan ng bunganga. May nagregalo sa kanya scarf na hindi niya masyadong tight, isinuod doon kay snowman. May cap rin na hindi niya masyadong, hindi niya tight, kinabit doon. Pagkatapos siyang kinabit yun, effort niya siguro mga 2 minuto, tinawagan nanay ko, kuna mo kami ng litrato. So siya, walang gloves. Kaya ako naman balot na balot, that time ko ginagawa. Sabi ko siguro kinalabasan ito, kami 2 gumawa nito. Okay na rin, no? Pero na, may point na siguro okay na ako, nakabalik na ako doon, nakita ko na ulit, na-rekindle yung memories, pero makatamang doon lang. Tsaka maski sa Katumingin. Sa taas nung kasi nung bahay na Mount Alvernia, doon nag-aaral si Chris, doon nagturo ate. Boston College, doon nag-aaral, nagtapos na yung sumunod sa akin, si Biel. Tapos yung community na nandun, siyempre may mga yumao na rin. Ganda na nakita ko sila ulit lahat. Kumbaga na namatay yung tatay ko, sila mga unang kadamay namin. No? Siyempre, proud na rin ako. Naimbitan na ako ng Boston College, nakapagsalita pa sa Harvard. No. Nabigyan pa akong t-shirt. Siyempre, nakukonsensya ako pagkatapos ka ako, nagbiro ko kanina dito. Baka na may allowance itong taong to, malaki-laki na bawasan. Hindi ka naman makahanap para sabihin, pwede ba kita i-reimburse na lang? Kasi may mga places na hindi nagbago. May mga places na talagang ibang-iba na. Medyo lost ako. Pero, it's nice, no? To remember all those times. Dahil tayo nga may kasabihan, para makarating sa paroroon, kailangan lumingon sa pinanggalingan. At yun ang isa sa mga may punto na kung saan ako parte rin nahubog. Yeah. So, thank So it's you. unfortunate that they also have to ask Yeah. something about politics back home. Okay. The DBM released the list of recipients of DAP, and it showed that among the congressmen, the top 10 daw were from the Liberal Party. How would you justify it, sir? Top 10 that got from That DAP. received DAP. Baka naman nandun yung leadership of the House, no? For instance, Speaker. Parang it is accepted that a lot of the members approach the Speaker for concerns for the respective districts. He cannot be treated in the same level as the rest of the members. No? Parang siguro it would be inappropriate naman for the Speaker if he got the same allocation to allocate it amongst the close to 300 members of Congress to the detriment of his particular district. I don't have the list with me, no. Perhaps I think the question should be better directed to Secretary Abad, who would know all of the details and would have the details on hand. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Moises, pahabol na sila sir. Moises? Yeah, kasi ako, sir, nailista. Then, sir, may we just get your thoughts on the cases filed against the PNP chief? Alam po namin matagal niyo na po siyang kakilala at kaibigan. Do these allegations of corruption and hidden wealth affect in any way your trust and confidence in him? Sa pagkakilala ko kay Alan, no, talagang, alam niyo, for instance, kadete pa lang siya. Na-biktima siya ng hazing. At yung pagka-biktima, muntik na siya namatay actually, hinulugan siya ng cannonball sa tiyan. Medyo malaki-laki yung scar niya doon. Yung pwede naman siyang maghinagpis sa mga gumawa sa kanya rito. Pero sa nakilala ko siya, hindi 87 or probably even 86. Pero 87 ko talaga yung nakilala masinsinan. And from that time to the present, hindi ko nakita itong taong itong maluho, matakaw, kasama ni, in fairness, kasama ni General Abdani na nung martial law, si General Abdani had very prime positions. Way siya yata na PD siya.
Making analyst ng Metro Discom. Hindi ko na malala ngayon kung ano yung exact position. Nung nakilala niya kami, napunta sa PSG na as head of the Presidential Guard. PC sila nung panahon na yun. Medyo seryoso sa PSG. Yung mga PC raw sa PSG, bulag. Sabi ko, ano yan? Bulag? Bakit bulag? Kasi raw wala kita. Makakita. You never heard them complain. No? You never... and after that, after the PSG assignment, magkasama sila sa SAF. At sa SAF, kumbaga, mas yung original na SAF na talagang napaka-compact na unit. Kung bulag sila sa PSG, hindi ko alam kung ano yung expression ng mas bulag sa SAF. Dahil dinidescribe sa akin doon, kuminsan na pati expenditure ng bond paper kailangan i-justify. Kailangan ba tayo gumawa ng ganyan karaming kopya? Kumbaga, mas tweed pa sila doon. Okay. And again, yung kailangan siya doon, kailangan silang dalawa doon. Sa assignment nila, wala ka narinig na, okay, stabilize namin ito sitwasyon na ito, tapos paalisan ninyo kami agad, dali naman nyo kami sa mas maayos na posisyon. So, I would like to see the details of the complaint, no? Para so I'll start to prejudge it. Pero, di ba ako kakandaan ko lang doon sa sinardya ko na kung ano-ano. At hindi naman, I assume it's the same. But I would like to see the details so that we can render naman an accurate judgment. I read the statement by Chief yung PIO na si Sindak, who was saying na okay naman to, parang may akusasyon nung wala si General Purisima para mag-gestate muna yung storya bago siya makasagot. Yun ang nabasa ko. And again, I am not sure if he's there or he's not there. But the PNP is in the capable hands of Secretary Rojas, and I'm sure he'll get to the bottom of this. Okay na? Okay na? Hindi niya sa statement nito sa Gilas. Kasi pumasok sa... Gusto mo ba, sir? Alam niyo, yung dyaryo kasi pinadala sa akin kaninang facsimile, hindi parati kong dyaryo binabasa. So medyo hindi ko... Wala akong bakit. Ang dami kong detalyeng wala. Ilan ang engagement natin ngayon dyan? 12? 10, 12? 11, sir. 11. Kaya pala. Okay. Yeah. Sino ba? Nico, meron ba? Sir, we would like to ask Senator for your reaction in Boston, Harvard, and At Columbia today, you were heckled. And it appears you wanted to answer them kanina at Columbia, but you didn't have the chance to. So what would you want to tell them, sana? Well, halo-halo. Number one, sarili naman tayo dun. In the guise of nagtatalumpati. So hanggang naghahanap ng gumawa ng eksena. Ngayon, kung sana meron talagang tanong, ganda sana sagutin. Siyempre, pakakailangan nun, di pareho kayo bukas ang pag-iisipan para may dialogo kayo may papala. Tapos, sa ito lang, pauwi, yung huling babae ito, parang sa akin tingin, parang napakabata. Pero parang napaka-sure ng kanyang mga sinasabi. So, di ba, parang mahaba-haba na rin natin experience naman sa ganyan. Na sana, no? Sana hindi sa, parang masabihin, sana bukas ang isip niya na yung mga nag-i-influensya sa kanya, baka naman hindi maganda ang pakay sa pag-uudyok sa kanya. So, ang pipiliti ko unawain parati. No? Kasi nga, kung sana, sa demokrasya, tatay ko kasi nagsabi rin dati, ano nga ba yung, subukan ko yung maalala eksakto. No? Di ba pinag-usapan niya, meron may thesis, meron bang kontra doon na may antithesis. Baka nag-usap kayo, magkaroon ng synthesis. No? At ako naniniwala ako doon. No? Mag-umpisa ka, kung hindi ka handa makinig sa iba, ibig sabihin nun, naniniwala ka na perfecto ka na. Lahat ng kaalaman nasa iyo na, di ba? Wala na magpapaganda nun. At kung gano'n naman ang isip mo, sigurado ang dami mong palpak. Sa akin pananaw, handa akong pakinggan lahat. Baka nga may maituro sa akin mas maganda. Baka kung mas maganda maibigay niya, yung inisip ko, dinagdag yung inisip niya. Yung resulta, mas napakinabangan ng taong bayan, bakit hindi tayo mag-dialogue? Pero gano'n nga, no, pagsasabihin niya, hindi kami masagot.
Talaga hindi mo masasagot, di na huminto. Eh. At hindi na rin nagtanong. Di ba? So, at mas kaya naman sabihin mo naman doon, di ba? Meron na naman sila sasabihin tungkol doon. Sa akin lang, tuloy ako magtrabaho. No? Maharap ko yung sarili ko sa salamin bago ako matulog na nagawa ko na lahat ng magagawa ko. Dapat naman may konting kakontentuhan na doon. Tapos kinabukasan, kaya doon eh. Okay, thank you, Mr. President. Thank you.